Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Huwebes. Former President Rodrigo Duterte personal nang sumulat sa International Criminal Court na ayaw na niyang dumalo o sumabaybay sa anumang mga pagdinig sa kanyang kaso. Matapos i-anunsyo ang kanyang pagtakbo sa 2028 presidential elections, may mga nagpapalutang na posibleng maging katandem ni Vice President Sara Duterte. Si Senator Robin Padilla kaya o si Senator Amy Marcos? Announcement ni VP Sara, taktika nga ba para akusahan ang mga kritiko niya ng pamumulitika? Problemang dapat nang aksyonan, edad ng mga dalagang nagbubuntis pabata ng pabata. Ang sinisisi mga magulang na palaging wala sa bahay at social media. Pinay tennis superstar Alex Ayala pasok na sa Dubai quarterfinals matapos talunin ang veteranang player mula Romania. At matapos ang panawagan ni Ay de las Alas na naghahanap ng kadate, daan-daang mga lalaki raw ang nag-apply. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood sa like guide. Ang buting utang, kumikita sa mga utang, kumikita. Mga kaibigan ng mga balita sa Visayas at Mindanao. Dagsana ang mga paluwas sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay ang isang ginang na negosyante habang kritikal ang kasama niyang menor de edad matapos pagbabarilin sa Misamis Oriental. Kung ano ang motibo, kamot ulo pa ang mga otoridad. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Dead on the spot ang isang babaeng negosyanteng pinagbabaril sa Misamis Oriental. Damay rin ang menor de edad niyang kasama na nasa kritikal ngayong kalagayan. Sa masukal na bahaging ito ng Barangay Tubigan, Initaw, natagpo ang nakahandusay at wala ng buhay ang 31 anyo sa si Jovi Reyna Esquilio. Umaga ng February 16 siya na-diskubre na may tama ng bala sa ulo. Nalaman ng otoridad na may kasama si Esquilio na mangyari ang insidente. Ang 17 anyos na taga-alaga umano ng kanyang anak na si alias May. Nabaril sa leeg si May pero maswerteng nakatakas at nakahingi ng tulong sa pinakamalapit na police checkpoint. Sa isang CCTV footage, nakita ng otoridad na sumakay ang dalawang biktima sa nakahintong SUV bandang alas 5 ng hapon ng February 15 sa National Highway ng Aplaya, Hasaan. Bandang alas 11:30 ng gabi, nakapag-send pa raw si Esquilio ng video sa kanyang pinsan na naka-check-in sila sa isang hotel. Wala pong ma'am na meron sila naginuman or ano. Basta ang nakuan lang sa CCTV is yun merong nag-pick up sa kanila, ma'am. Sa ngayon po, ma'am, is patuloy pa rin po yung investigasyon nila po. Tingin ng mga pulis, umaga kinabukasan dinala sa Initaw ang mga biktima sa pinagbabaril. Pero blanco pa sila sa tunay na nangyari. Inaalam pa rin nila kung sino ang mga posibleng sangkot sa karumal-dumal na krimen. Sa ngayon po, ma'am, wala pa po tayong possible na motive, no? Personal ba talaga? Ngayon, ma'am, tinutukoy pa kung ano talaga ang motibo ng mga persons of interest po, ma'am. Mga kapatid, Mobile Journal, Kayla Makantat, hatid ang muka ng balita. Viral ang karanasan ng isang ginang sa Rizal na nilapitan umano ng tik-tik. Pero iba ang tingin dito ng isang veterinaryo. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Daniel Dayaw. Matapos makarinig ng mga yabag sa bubong na nakitang tiyan ng isang buntis sa Rizal, doon na siya napatanong kung tik-tik nga ba ang kanyang narinig. Alas 12 ng hating gabi sa barangay San Miguel, Baras, Rizal nang marinig ni Jade ang tila taong naglalakad sa kanilang bubong. Nakailang sit-sit at taboy daw siya pero tuloy daw ang mga yabag.
Di ako makatulog kasi 12 na. Tapos kasi malikot yung baby ko. And then, gulat ako kasi may biglang bumagsak sa bubong namin. Yung baby ko po sa tiyan, iba yung ikot niya eh. Parang hindi talaga normal yung ikot niya sa tiyan ko. Bago raw ang kanilang yero, pero nayupi sa bigat ng kung sino mang umapak. Pero di tulad ni Jade ang mister niya, hindi naman daw nagagambala sa pagtulog. Dito na siya kinabahan. May kwento-kwento raw sa kanila tungkol sa ginagawa ng mga tiktik. Naglakad-lakad sa bubong. Para daw may ritual na ginagawa daw yun sila na makatulog ng mahimbing yung partner, ganun. Kahit pinipilit na gisingin. Isang Filipino mythological creature ang tiktik. Madalas itong nasa bubong ng bahay at umaatake sa gabi. At paborito raw nitong pagkain ng sanggol na nasa sinapupunan pa ng mga buntis. Ang sabi-sabi pa, humahaba ang dila nito na kayang biyakin ang tiyan ng mga buntis. Sinubukan kong ipasuri sa isang video editor ang video ni Jade at ito ang kanyang tingin. Actually, kinalibutan din ako. Nakakatakot talaga yung video. Pero kung I will judge doon sa whole video, kung may manipulation ba sa video or audio, I will say na wala. At kung meron man, yung editing na lang na nangyari doon is yung cuts ng video niya and yung text sa video editor na napanood yung video. Feel ko hindi siya edited, but hindi ibig sabihin nun na totoo yung tik-tik kung ano man yung nasa taas. Ang isang veterinarian naman hindi inaalis na posibleng may hayop lang talaga sa bubungan ni na Jade. Dito sa Pilipinas, marami naman tayo nocturnal animals, no? Marami ring bats sa Rizal. So, yung mga fruit bats, marami rin doon. So, it can mimic that kind of sound. They hunt at night. So, pwedeng yung area nila is maraming pwedeng mapagkuhaan ng food. So, yung napupunta sa bubong nila, pwede rin pag naghahanap ng mate, kaaway yung ang bats or fruit bats in particular. Bagaman magkakaiba ang paniniwala ng mga nakapanood sa video, para kay Jade wala naman mawawala kung mag-iingat na lang. For awareness lang po sa mga buntis din na parang same din sa akin yung nangyayari. Relate din sila, ganun. Ang dami kasi nag-comment. Sa huli, payo ng mga eksperto, kung may nararamdamang panganib, mas mainam na humingi ng tulong sa mga otoridad. Mga kapatid, Mobile Journal, Daniel Dayaw po, hatid ang mukha ng balita. Humarap na sa NBI Cybercrime Division ang vlogger na nagpakalat ng peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos. Pag-amin ni Jack Argota for the views ang kanyang pagpo-post ng unverified na dokumento na ginamitan pa niya ng AI. Sa ngayon, wala pang formal na reklamo laban kay Argota. Pero nagsorry na rin siya dahil nadala lang daw siya ng emosyon. Isa si Argota sa mga nasabina ng NBI dahil nagpakalat ng mga post na agaw buhay na ang Pangulo matapos siyang ma-diagnose na may diverticulitis. May mali ako. Umiyak kasi siya. Pero hindi ko pinagsusiyan. Hindi ko alam na kilki. Kasi ang dami na po siya. Kala ko, legit eh. Kasi nakasabay na ako. Hindi ko naman alam. Viral ang isang tatay na isinangla ang lisensya kapalit ang gamot. Bilang tulong, tinuruan natin siya kung paano makakalibre sa tulong ng Yakap program ng PhilHealth. Magbabalita si Von Belinario. Viral ang video na ito ng isang matandang lalaki na pumasok sa isang butika noong araw ng mga puso. Si Tatang. Nakiusap daw sa nagtitinda kung pwedeng makakuha ng gamot pero sa kanilang sana ang bayad. Pakiusap niya, mag-iwan muna siya ng lisensya saka ito tutubusin kapag may pambayad na. Wala pa raw kasi siyang sahod pero kailangan talagang makainom ng gamot ng kanyang asawa. Pumayag dito ang tindero, bagay na ikinaantig ng damdamin ng mga netizen. Natunton namin ang butika sa Imus, Cavite. Ang tindero na si Jim, isa lang daw talaga ang naisip kaya pinagbigyan si Tatang. Naisip ko rin na si Mama at si Papa senior na rin eh. Paano kung nangyari yun sa kanila? Pag mga ganyan, siyempre hindi ko rin matiis na tumulong ganun. Nakausap din namin na matanda sa video na si Tatay Moises. Nagulat naman daw siya na biglang bumaha ng tulong matapos ang nangyari. Sobra pong saya namin mag-asawa. Kailangan na uminom gamot ng misis ko. Ginawa ko ng paraan
Pinagkapal mukha ko lang kasi kailangan ng asawa ko uminom ng gamot eh. Nagtatrabaho raw bilang driver si tatay. Ayon sa kanya, natusok ng bote ang kanyang asawa kaya agad niyang ipinagamot. Pero wala na siyang natirang budget para sa antibiotic at painkiller. Kung tutuusin, hindi na dapat nararanasan ni Tatay Moises ang ganitong sitwasyon. May programa ang PhilHealth na Yakap o Yaman ng Kalusugan Program kung saan makakakuha ng libreng gamot ang mga miyembro. 20,000 pesos kada taon ang halaga ng free medicine basta galing sa Yakap prescription mula sa PhilHealth accredited doctor at pwedeng makuha sa mga Yakap accredited hospital o clinic. PhilHealth members sina tatay at ang kanyang asawa pero hindi nila alam na may ganitong programa. Itinuro natin sa kanila ang proseso para makapagrehistro at makakuha ng libreng gamot sakaling kailanganin nila. Bago kami umalis sa butika, may dagdag na iniabot si Jim kay Tatay Moises. Mula ito sa mga kababayan sa abroad na nagbigay ng tulong. Kaya si Tatay Moises, taus-puso ang mensahe sa publiko. Sobra-sobra ako ipapasalamat lalo sa God. Lalo sa lahat ng tumulong sa amin. Mga kapatid, ako si Von Belinario para sa 1PH. Umabot sa halos 139,000 ang naitalang adolescent mothers sa Pilipinas ayon yan sa Commission on Population and Development o CPD. Ito ang mga naging nanay sa edad na 10 hanggang 19. Naitala ang pinakamataas na record ng adolescent mothers sa Calabarzon, Central Luzon, NCR, Northern Mindanao at Soc-Sargen. Isa sa tinitignang rason sa mataas na kaso ng maagang pagbubuntis ang social media. Kaugnay niyan, magkakasama natin si Ms. Mylene Mirasol, ang Chief of Information Management and Communications Division ng Commission on Population and Development o CPD. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Masayang pamilya, Cheryl, maraming salamat. On our 57th anniversary today, you are giving us this space po. Happy anniversary po. Ano po Maraming ba? salamat po. Opo, so kasalukuyan pong may selebrasyon ho ba? Yes, ma'am. So sa ngayon, meron kaming selebrasyon para sa aming 57th anniversary po. At puntahan po natin itong ang mainit na isyong ito, no, na mga bata o pabata ng pabata, ang mga nagbubuntis po na mga kabataan. Sa inyong datos, Ms. Mylene, mas tumaas ang bilang ng mga nagiging nanay na nasa edad 15 pababa. Ano yung nakikita ninyong pangunahing factor dito? So, ito pong edad 10 to 40. So, talaga yung alarming kasi ito yung tumataas from the 2023 data. So, isa sa mga causes na nakikita natin, meron tayong framework na tinatawag. So, maaari pong na-abuse ang ating mga very young adolescents kasi ang ating age of sexual consent ay 16. Pero these are anecdotal data or evidence. At the same time, sabi po natin, merong factor ang ating mga magulang maaaring hindi nakikipag-usap tungkol sa sex at sexualidad dahil over 10% lamang ng Filipino parents ang nakikipag-usap. Ayon sa Young Adult Fertility and Sexuality Study, nakikipag-usap tungkol sa sex at sexualidad. And at the same time, yung social media, next to none, is the secondary source of information ng ating mga kabataan. Ayon din sa Young Adult Fertility and Sexuality Study, maaaring may misinformation na nagaganap dito sa access nila na ito. At kamusta naman ang programa at serbisyo sa kanilang mga lokal na pamahalaan? Meron ba para sa adolescent pregnancy prevention or prevention ng pagbubuntis sa edad 10 to 19? So yun po yung mga factors na nakikita natin. So Cheryl, kapag ka nabuntis ang isang bata at nanganak, yun po yung mga factors na maaaring that come into play, hindi lamang sa desisyon ng ating mga young people on sex and sexuality. Balikan ko lamang po ng kaunti yung mga factors nga. Gaano kalaki yung papel ng social media at internet access sa isyong ito? So ang social media, secondary source of information nila, next to none. Ayon sa Young Adult Fertility and Sexuality Study, yung pinaka-recent. So, ibig sabihin wala. Tapos ang susunod, social media. Tapos po yung exposure nila to pornography, mataas din yung intentional exposure nila ayon din sa pag-aaral na nabanggit ko.
So ito rin po ay kailangan nating gawa ng pansin, gawa ng paraan, bakit ganito. So kailangan ma-monitor din ng mga magulang at kasama sa bayan ano ba yung mga sites na pinupuntahan ng ating mga young people. At dapat magulang ang unang magsasalita or makikipag-usap tungkol sa sex and sexuality. Ayun nga po, speaking of the parents, ano po yung pananagutan at papel? Paalalahanan po natin ulit, paalala natin sa mga magulang dito nga sa pag-iwas sa maagang pagbubuntis ng kanilang mga anak. So sa mga nanonood na ating mga magulang, spot teachable moments, yan ang sinasabi ng Commission on Population and Development o CPD. Spot teachable moments, paano ba magsisimula ang diskusyon tungkol sa sex and sexuality? Kailangan ang everyday communication maayos, ang relationship maayos para magkaroon nito. At paano ko ba uumpisahan ang pakikipag-usap? Maaari pong mag-start early, like kindergarten, just teaching young kids about good touch, bad touch. It's sexuality communication already. Napaka-importante po ng life skills at protection talaga ng ating mga kabataan. Yun talaga yung gusto natin. It could start as simple as distinguishing between a good touch and a bad touch, and then go, run, and tell a responsible adult around you if it's happening or before it happened. At the same time, i-monitor natin mga magulang ang ating mga anak. Napaka-importante po ng good relationship sa inyo. Paano din po nakakaapekto yung kahirapan at kakulangan sa edukasyon sa pagdami ng adolescent pregnancies? Actually po, ayon sa ating pag-aaral, majority or most of those na merong early pregnancy at early live birth ay talagang nandoon sa mga mahihirap na antas ng kabuhayan. At nakikita din natin na talagang kailangan yung education is key because it's always a protective factor against early sexual engagement that may result po sa maagang pagbubuntis or that may result in sexually transmitted infection like HIV and AIDS. So iba pa pong usapin yan, Cheryl. Kailangan din natin yan i-address. So yun po, nakikita din natin ayon sa ating research na ang smoking, drinking, using drugs or non-sexual risk behavior may link din sa early sexual engagement. So maagang pakikipagtalik ng ating mga young people. So kailangan din yan tignan at i-monitor itong mga ganitong bagay sa atin. Ms. Mylene, identified na po yung mga factors. So ano-ano yung mga hakbang, programa ng CPD para tugunan itong pagtaas nga ng kaso ng pagbubuntis sa mga batang wala pang 15 anyos? So nare-recognize po natin ito na ito ay work talaga ng maraming sektor, hindi lamang ng CPD alone. Kaya po, yun pong na-issue na Executive Order 141 o ang ating maagang pagbubuntis bilang urgent national priority ay itinutuloy natin. Yan ay utos ng ating current na pamahalaan na dapat talaga i-prioritize ang urgent national priority ang maagang pagbubuntis at panganganak ng ating mga kabataan. So may 5 areas po tayong ina-address. Una yung reproductive health education, yung life skills ng ating mga kabataan kailangan ma-develop through education. And at the same time, meron pong in-issue ang Department of Education na policy on reproductive health education kung saan i-integrate sa curriculum. So pinapilot test na po ito at patuloy yung kampanya nila paano ba i-integrate itong sexuality education or reproductive health education, may I correct myself, reproductive health education into the curriculum. At the same time, na-address din po natin yung serbisyo na kailangan may adolescent-friendly health facility sa isang lokal na pamahalaan. Meron po ang Department of Health na mga accredited na dapat pag pumunta ang isang kabataan doon, meron siyang adolescent-friendly services na matatamasa. At na-recognize din natin na kailangan din i-address yung prevention ng sexual abuse and violence. Kasi nga ang age of sexual consent sa Pilipinas ay 16. So maaaring ang maagang pagbubuntis na mga kaso ay may abuse. Lalo na po, Cheryl, ang mga nakakabuntis kasi sa ating mga kabataan ay older than them na mga kalalakihan. Doon nga sa dati nating data, yung previous to this na na-release, meron doon edad 15 ang nakabuntis senior citizen. So there is some kind of inequality na there. And then the need for social protection
and the need for youth participation ng ating mga kabataan. Bukod po sa tahanan at paaralan, paano makakatulong or paano nyo minomonitor yung role at tulong ng local government units sa problemang ito? Okay, sa ating mga lokal na pamahalaan, nandoon talaga yung aksyon. So kami sa CPD nag-a-advocate na i-adopt ng ating mga lokal na pamahalaan ang mga programa tungkol sa parent-teen talk or pakikipag-usap ng magulang sa anak. So may programa kami na dyan. So ating ina-advocate ito na i-adopt nila. At the same time, meron tayong sexually healthy and personally empowered adolescents na ine-encourage namin na ma-adopt to sa isang lokal na pamahalaan. At the same time po, meron tayong communication platform that we will relaunch in our anniversary, yung I Choose or malayako.ph and Facebook page Malaya Akong Maging, na maaaring kumuha ng impormasyon ng ating mga kabataan at kanilang mga magulang tungkol sa sex and sexuality. So yun po ang ating kampanya para sa ating mga lokal na pamahalaan. Kasi that is really where the action is. Yun po yung mandato nila na magkaroon ng programa sa information, drive, demand generation at may serbisyo doon sa lokal na pamahalaan. Meron po silang budget na ina-allocate at priority nila ito dahil may polisiya para sa sustainability. Sino po nagmo-monitor kung talagang may mga ganitong programa po ang isang LGU at talagang pinaglalaanan po ito ng budget at pansin? Ang isang local government unit po kasi ayon sa local government code ay merong autonomy. So kami sa national government, we advocate, but good thing, we can only monitor through the Seal of Good Local Governance ng Department of the Interior and Local Government. Kasi kasama siya sa mga indicators para masabi na ikaw ay isang pamahalaan na may good local governance. So kasama po yung mga teen centers kapag meron ang isang lokal na pamahalaan na teen center which are 84% of our local government units, magkakaroon ka ng seal at kung meron kang population officer at office, kasi yung population office isa yun sa mga tumitingin ng ganitong programa at nag-a-adapt. Kasi nga, hindi po sila required na magkaroon sa isang local government unit kasi yun talagang nasa Republic Act 7160 o Local Government Code. At kaya sinusulong namin, Cheryl, yung Population and Development Bill para talaga mapalakas ang Commission on Population and Development para dito sa pagmomonitor at pag-advocate. And at the same time, we are pushing for yung passage talaga ng Adolescent Pregnancy Prevention Bill kahit na meron na tayong Republic Act 10354 or the Responsible Parenthood and Reproductive Health Law. At ano na po ang estado nitong dalawang bill that you're pushing? Ayun ma'am, yung POPDEP bill natin that we are pushing ay currently nasa hearing pa, reading. And then yung Adolescent Pregnancy Prevention Bill meron nang naihain. May mga iba-ibang versions na sa Senate kay Senator Risa Ontiveros. At meron din sa Kamara or sa House of Representatives po na mga nasal. Opo, pero nandoon din po ba yung plano na maybe Secretary John Vic Remulla can push na mas matutukan or paglaanan po ng bawat LGU itong problemang ito? Opo. So meron naman tayong membership yung ating mga secretary ng DILG at ng Department of Health. Sa Executive Order 141 Interagency Technical Working Group. Nagpapasalamat tayo kasi isinama naman nila talaga sa Seal of Good Local Governance itong indicators na ito na teen centers at saka yung population office and officer. Malaking push na yon, but they are still pushing for looking into yung functionality talaga nitong mga teen centers at pinupush din nila na ma-include yung adolescent friendly health facility para ma-ensure na hindi lamang serbisyo ang meron sa lokal na pamahalaan. Pagpunta nila sa mga health centers nila at rural health units, merong serbisyo na adolescent friendly. Ano ho ang ating mensahe? Ano ang mensahe ng CPD dito sa mga kabataan at sa kanilang mga magulang pagdating sa responsableng pakikipagrelasyon at sexualidad? Cheryl, so sa ating mga magulang, kayo ang dapat na unang mag-educate about sex and sexuality sa inyong mga anak. Teachable moments, yan ang panawagan ng CPD. At maaari po na makipag-usap
sa inyong mga anak tungkol dito. At sa ating mga kabataan, educate yourselves. Napaka-importante ng life skills. Malaya akong maging place, no, your sources of information na talagang doon sa mga credible sites like malayaako.ph at I choose malaya akong maging. Dahil, Cheryl, may isang pag-aaral na na-find out natin that young people are not dreaming dreams anymore. So gusto natin na malaya kayong maging, na magkaroon kayo ng reproductive agency or mag-choose ng path na dapat para sa inyo. Maraming salamat, Ms. Mylene Mirasol ng Commission on Population and Development, and happy 57th anniversary po sa inyo. Mga bay, di ara mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Sugda na to diri kay gipahigayo na og usab ang scholarship program para ngadto sa mga gusto mahimong doktor sa Cebu Province. Unya kani mga bay, kapin 70,000 pesos sa tuition sa mga scholars kay gi-sponsor na sa provincial government. Paminaw nato ang report gikan kang Dale Israel gikan sa One News Cebu. Can you imagine? Wala na tayo short, di na tayo maglisod og doctors in the province, no? So there will be continuity. Whoever sits here, it will be assured already nga naatay doktor sa ato ang mga district hospitals. Mao kini ang tumong ni Governor Pamela Baricuatro sa ilang gilunsad nga halapad nga scholarship program para sa mga batan-on nga nagtinguha nga mahimong doktor sa probinsya. Nagsugod na nining bulana ang pagpangita sa 40 ka mga estudyante nga sponsoran ang ilang pag-eskwela sa medisina. Mamot og 74 hangtod sa 78,000 pesos ang tuition fee nga bayaran sa probinsya matag tuig. Sigurado na sab ang ilang trabaho paghuman sa pag-eskwela tungod kay aduna sila'y kontrata nga moserbisyo sa Cebu Province sulod sa 8 ka tuig pagka-graduate. There's continuity of doctors. At least we have 50 graduates every year. Mag-eskwela ang mga scholars sa Cebu Normal University ug magpaubos sa clinical training sa Vicente Soto Memorial Medical Center, ang pinakadakong regional hospital sa Tibuok, Visayas. Ikaduhang tuig na karon ang Doctor Scholarship Program sa Cebu, pero karon ang una nga mo-sponsor ang Cebu Province sa mga estudyante. In the assessment of all medical students nationwide, last year ba to? Last year, kanetong first batch, ang number 1 o number 2 came from our school. Wow. Para mag-apply, tanawa ang mga requirements sa opisyal nga website o Facebook page sa Cebu Provincial Government o bisitaha ang Cebu Normal University. Mga kapatid, Dale Israel, One News, Cebu. Dirita sa laing bahin mga bay na aresto sa PNP anti-kidnapping group ang usa ka former member sa military, no, na appeal sa most wanted persons tungod sa kasong kidnapping for ransom. Gidakop ang suspect nga adunay mga alias nga Teniente, Preacher Jacob ug Commander ni adtong February 15 dito sa Barangay Limondo sa Opol, Misamis Oriental. Adunay patong sa iyang ulo nga moabot og 300,000 pesos. Gibuhat ning pag-aresto base sa arrest warrant gikan sa Makati City Regional Trial Court ni adto pang June 24, 2008. Walay girekomendar nga piyansa sa iyang kaso. Matud pa sa anti-kidnapping group, pamatuod ang maong pagdakop nga dili mohunong ang mga pulis sa pagpangita o pagdakop sa mga akusado bisan unsa pa sila kadugay motago sa balaod. Siya po yung responsible doon sa kidnapping ng isang Pakistani national sometime in 2007. So for almost 2 decades, the accused managed to avoid arrest by frequently transferring locations in maintaining a low profile. Diha ra sa Takutobron mga bay, magkuyog na sa taugma para sa mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chicky Verhel. Susunod, matapos i-anunsyo ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo, ika-4 na impeachment complaint, inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Pag-uusapan natin. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas.
former President Rodrigo Duterte na walang karapatan sa kanya bilang isang Pilipino ang International Criminal Court. Nakasaad ito sa sulat na kanyang ipinadala sa ICC tungkol sa kagustuhan niyang huwag dumalo sa confirmation of charges hearing sa susunod na linggo. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Hiniling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na siya dumalo sa confirmation of charges sa International Criminal Court sa February 23 to 27. Sa isang liham niya habang nakapiit sa ICC Detention Center, sinabi ni Duterte na ayaw niya ring sundan ang proceedings sa labas ng korte. Hindi niya raw kasi kinikilala ang jurisdiksyon ng International Criminal Court sa kanya bilang isang Filipino na pwersahang dinala sa dahig. Kasinungalingan raw ang alegasyong pinamunuan niya ang patakaran para sa extrajudicial killings. Ayaw na rin daw niyang daluhan ng proceedings na makakalimutan niya rin agad. Matanda, pagod at mahina na raw siya. Kaya sana ay igalang ng korte ang kanyang katahimikan sa selda kung saan siya inilagay. Una nang nilinaw ng ICC na hindi paglilitis, kundi pre-trial hearing ang magaganap sa susunod na linggo. Aalamin doon kung may sapat na ebidensya para gawin ang paglilitis. Bukod kay Duterte, pinangalanan din sina Senator Bongo at Ronald De La Rosa bilang co-perpetrator sa war on drugs. Kaya natanong ang Department of Justice kung may plano ang pamahalaan na i-transfer sa ICC ang co-perpetrators. Wala pa namang arrest warrant eh. We have no right or we're not in any position to do that. Okay? Again, we respect the rights of all individuals. Kapag wala pang arrest warrant, then there's no reason for us to take custody of them. Diba? There's also no reason for us to prepare for the eventual arrest kasi that will be speculative. Simula noong Nobyembre, absent na si Senator De La Rosa sa Senado. Pero si Senator Bongo na isa rin sa natukoy na umano'y co-perpetrators. Present pa rin sa sesyon at hindi raw mag-a-absent. So hindi naman po ako takot dahil wala naman po akong kasalanan. Kaya po ako naririto ngayon dahil wala po akong kasalanan. Pero paano nga kaya kung may maganap ng pag-aresto sa mga senador? Ito ang sagot ni Senate President Tito Soto. Is there an arrest? O, inuunahan eh. Inuunahan ang tanong ng ninyo at saka tanong ng tao. So, bago kami magkukukus, bakit meron ba? Di ba? So, my answer, I'll cross the bridge when I get there. Mga kapatid, Mobile Journal, Ivan Tarinque po hatid ang muka ng balita. Matapos ang announcement ni Vice President Sara Duterte kahapon, may kanya-kanyang manok ang kanyang mga kaalyado kung sino dapat ang makatandem niya sa 2028 elections. Ayon kay Attorney Jimmy Bondoc, hindi sila naabisuhan sa deklarasyon kahapon ng bise. Bagamat aminadong nagulat sa timing, masaya raw sila sa planong pagtakbo ni VP Sara sa pagkapangulo. Kung siya raw ang tatanungin, naniniwala siyang bagay na katandem ng bise si Senator Robin Padilla. Among the very good candidates for VP because ang Vice President usually is an advocate, no? And si Robin is a very strong advocate of even difficult issues. Para naman kay Senator Padilla, mas bagay na katandem ni VP Sara si Senator Amy Marcos. Para naman sa dating Budget Secretary at Liberal Party member na si Butch Abad, malinaw na may motibo ang bise kaya maaga siyang nagdeklara ng pagtakbo. Mukhang gusto raw nitong pagtakpan ang mabibigat na aligasyon laban sa kanya sa impeachment. Kung matuloy man daw ang Sara-Amy tandem, hindi rin isinasara ni Abad ang posibilidad na tapatan sila ng tandem nila Naga City Mayor Leni Robredo at Senator Risa Hontiveros. Bakit hindi? Dahil si Senator Risa naman kung titignan mo yung kanyang performance sa Senado napakagaling naman siyang bilang isang policy maker. Kaya meron din kakayahang mamuno si Senator Risa sa larangan ng presidential, vice presidential positions. Hindi raw susuportahan ni Manila 6th District Representative Benny Abante ang pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028 elections.
Sinabi niya na ni Abante kasabay ng pag-endorso niya sa ika-4 na impeachment complaint na inihain sa Kamara laban sa Vice Presidente kahapon. Kabilang sa batayan ng reklamo ang betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution dahil sa mali umanong paggamit ng bise sa confidential funds at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at iba pang miyembro ng kanyang pamilya. Para pag-usapan yan, magkakausap natin si Manila 6th District Congressman Benny Abante. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Salamat po sa oras. Ay, magandang tanghali, Cheryl. Good morning. Good morning sa pagkakataon. Kong, himayin natin itong fourth impeachment complaint. Bakit Yes. ninyo guilty sa kasong betrayal of public trust si VP Sara? Well, hindi naman natin sinasabing guilty. I think it's the courts that would decide if ever the Vice President is guilty. But of course, alam natin na the impeachment proceeding is a constitutional mandate ng Kongreso. And we just would like the Filipino people to realize na kasi alam mo, sa totoo lang, during our hearings sa Good Government, of which I am the Vice Chair, and the Quadcom and the Tricom, she refused to take an oath. Pinabayaan lang niya yung kanyang mga deputies ang sumagot, no? Now, mayroon na siyang pagkakataon ngayon sa if ever the impeachment complaint reaches the impeachment court, na pwede niya nang sagutin lahat ng mga alegasyon. Kung ano naman po yung batayan ng ground na culpable violation of the Constitution laban sa kanya? Well, binasa ko po itong impeachment complaint na aking inendorso. At nakalagay naman dito ang mahuhusay na mga alegasyon na ibinigay, no? For example, like the culpable violation of the Constitution, for example, like ano ba yung mga nakalagay dito? Nakalagay po dito yung circumvention of constitutional accountability for public funds. For example, like 612 million ang allegedly inaakusa sa kanya sa kanyang confidential fund since she was mayor of Davao City. Na kinakailangan sagutin niya ng maayos yan para malaman po ng taong bayan. Kung indeed na siya po ay hindi guilty dyan, then let the people know about it because it is she is actually under the control of the Filipino people na bumoto sa kanya bilang Vice President. For you to endorse this fourth impeachment, ito po ay nagpapakita na yung nilalaman nitong fourth impeachment ay naniniwala kayo na may basihan. Di po ba ganoon yun pag ini-endorse po ng isang mambabatas? Yes, of course. Alam mo, Cheryl, ako yung naging co-chairman ng Quadcom, di ba? Nag-Tricom pa kami at nag-Good Government. Sinasabi ko nga na ito na ang magandang pagkakataon na sagutin niya lahat ng allegation because she was not able to answer any allegation for that matter during the time that we were investigating the allegation of the confidential fund. Malaking balita po kahapon yung kanyang pagdedeklara na siya ay tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Anong tingin nyo dito, Congressman Abante? Ano po ang posibleng epekto na ito sa pag-usad ng impeachment sa Kamara? In reality, I would not in any way try to look into the minds of the other congressman. No? Pero itong impeachment complaint na ito, I would like to tell our people na this is not about 2028. This is about 2026, about whether the Vice President remains fit to hold the second highest office of the land. Hindi na po yung pagiging presidente ng Pilipinas. Yung candidacy announcement po niya kahapon, do not erase accountability. Running for president is not a defense to grave allegations. It is precisely why accountability must be faced squarely and promptly. Ano po ba niya may bibigay sa Filipino people, for example? Kung halimbawa, she will run for the presidency
to continue the legacy of her own father. Ang question ko dyan ganito, siya ba yung magiging Pangulo ng Pilipinas just to repeat what her father did? It remains to be seen. Pangalawa, ano po ba ma-offer niya sa taong bayan tungkol dito? Kaya ito pong running for president is not a defense to grave allegations. Kinakailangan po itong accountability must be faced squarely and promptly. At naniniwala po ako, the House treats complaints equally in process. Oo. And this is no longer a political ploy, although alam natin na ang impeachment proceeding would be more of a political move. Yet, naniniwala po ako that every good thinking and well-thinking congressman and senator must look into the facts and evidences of the complaint. Ang sinasabi po ng ilan nating mga kababayan ay hindi kaya matakot na yung ibang congressmen na kalabanin siya at wag na lang bumoto in favor sa impeachment dahil baka balikan sila ng presumptive frontrunner ngayon sa 2028 election. Hindi ko na aanin pa yung ibang pag-aakala na may ibang congressman, no? Palagay ko naman it would not be good na malaman ng taong bayan na magiging bengador ang ating Vice President. For example, ako, tinatakot na rin ako na baka ako balikan kung siya maging Pangulo ng Pilipinas. Hindi na po ako natatakot dun eh. I mean, every public official, kahit ako, should be accountable to the people that elected them. Yun po ang nais kong sabihin sa lahat. Pero kung amin na po natin na numbers game din itong impeachment, 1/3, ano? Yes. Hindi ko kaya maapektuhan yung bilang na kailangan makuha para magkaroon po ng development or ma-push po itong impeachment, yung 1/3 ng votes? Maaari. Member din po ako ng Committee on Justice at syempre bilang endorser, ako na magpapaliwanag ng sufficiency in form and sufficiency in substance. No? May naniniwala naman ako that the Committee on Justice would look into the evidences and the facts. At naniniwala po ako na itong sa Committee on Justice, talagang magiging positibo ang kanilang desisyon sa impeachment complaint na ito. Now, of course, hindi ko naman pwedeng sabihin yan sa ibang mga congressman natin. Pero the thing is, there were 250 that signed the first impeachment of the Vice President. And therefore, naniniwala ako, maaaring hindi pumirma ang iba. Pero I think that the 1/3 upang iyang makapasa sa Kongreso, palagay ko naman magiging maayos to. So kung idadaan po sa Justice Committee, ay nakikita and being a member of that committee, ay tingin nyo may sapat na form at substance ito para umusad nga sa komite at hindi mababasura gaya ng nangyari po sa impeachment complaint laban kay PBBM? Meron. In fact, I actually endorse because the allegations go to the heart of public trust. For example, misuse of public funds, obstruction of constitutional oversight, and conduct that threatens constitutional order. Please take note that the Vice President is not a private person. She is a very high public official. And for her to threaten the President and the First Lady and the Speaker of the House, palagay ko hindi tama sa isang public official yan, no? Impeachment exists for exactly this situation. When an official's actions raise serious questions of integrity, legality, and fitness to serve. Palagay ko naman tatanggapin po yan ng Committee on Justice. Ang punahon ng mga expert ay gamble para kay VP Sara yung maagang pag-aanunsyo but at the same time yung timing. Ang sinasabi po nila ay kayo po ba ganun din yung inyong observation na sinakto ni VP Sara yung pagdeklara niya na tatakbo siya para kahit papaano daw ay humina ang impeachment sa kanya? In a way, totoo yun. Sabi ng iba, gamble yan. No? Because, look, palagay ko hindi hina yung impeachment because of her declaration to run for president. Sa akin,
maaga yung kanyang pagkakadeklara, of which na okay na yun sa akin. No? Ibig sabihin, she is actually opening her office like opening the Pandora's box on it. No? Ibig sabihin, lalo siya may expose dito at maraming katanungan ang dapat niyang sagutin sapagkat siya na ang unang na-declare ng presidential run. Pagbobotohan po ito at kailangan nga po ng 1/3. Kung pagbabasehan po natin, yung bilang nung nakaraan ay around 250 po, ano? So, Yes. kahit na, pero ang kailangan lang actually ay 1/3, which is like around 102 105 siguro. or around 105. So, tingin nyo po ay hindi bababa o mga nganib yung makukuha nyong bilang para umusa dito? Sa akin, palagay ko hindi. Ano ha? Sapagkat naniniwala din po ako that the House has the power to pursue that constitutional duty. Refusing scrutiny, na tinanggihan po niya, boycotting hearings, or discouraging compliance with lawful processes. Hindi po yan independence Hindi po siya independent bilang vice president sapagkat nakalagay sa konstitusyon. Meron diyang mga tinatawag nating oversight, meron diyang tinatawag na balance of power. Kaya alam nyo kung hindi niya binlock ang oversight dito, palagay ko hindi na kinakailangan ng impeachment sapagkat sasagutin niya lahat ng mga allegations. Ano na po ba ang development? Ano na po ang mga susunod after the 4th impeachment po na isinumite? Impeachment Well, complaint. naniniwala ako, perhaps unang-una, maaaring i-consolidate ng House yan, for impeachment complaint. Dadaan po yan sa Committee on Justice. Unang-una, section muna yan. Pagkatapos pupunta yan sa office ng ating Speaker of the House. Then it will go to the Committee on Rules and afterwards pupunta yan sa Committee on Justice. Pag-uusapan po yan at pupunta yan sa plenary later on. So, naniniwala ako na kinakailangan po natin lang sundin ang procedure na inilaan ng Supreme Court sa atin. Naniniwala ako if we do that, palagay ko magiging maganda ang situation na ito. Marami pong salamat sa inyong oras, Manila Congressman Benny Abante. Magandang tanghali po. Dinala ng mga mambabata sa Cebu ang konsultasyon sa isinusulong na anti-political dynasty bill. Para sa update, magbabalita live mula sa Cebu si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, ano ang sentimiento ng mga kapatid nating Cebuano ukol nga dito sa anti-political dynasty bill? Cheryl, kung noong first public consultation sa Cavite, marami ang tutol. Dito naman sa vote-rich province of Cebu, marami ang pumabor sa anti-political dynasty bill. Mga estudyante, guro, miyembro ng business sector at civil society organizations ang tumalo sa second leg ng public consultation dito sa Cebu. Kasama sa nakausap ko na pabor sa anti-political dynasty bill, miyembro ng Piston Cebu. Ang gusto niya, maisulong na ito agad sa 4th degree of consanguinity. Pero ang ilang estudyante hanggang 2nd degree of consanguinity lamang ang suggestion dahil ito na raw ang pinaka-reasonable. Meron ding bumiyahe pa mula Nueva Ecija, Malorito sa pangunguna ni House Suffrage Person. Papatuloy naman sa Cagayan de Oro kung magkakaroon nga ba ng konsultasyon kasama naman ang business sectors. Pero para kay Representative Adjong ay nakikita niya na sana raw ay matapos na ng Kamara ang pag-uusap tungkol sa anti-political dynasty bill bago ang Lenten break para nga maisama ito ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza. Simula na ng Ramadan ng mga kapatid nating Muslim. Para sa update, magbabalita mula sa Quiapo, Maynila, si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz.
Cheryl, dito sa aking kinatatayuan sa Golden Mosque ay may dalawang area kung saan maghihiwalay yung pagdarasal yung mga babae at lalaki. At sa oras na ito ay katatapos lamang nung isinagawang pagdarasal na tinatawag na luhur. At dito makikita sa aking likuran, no, naglalabasan na yung mga na nagsimula yung kanina yung luhur ay katatapos na kanina at ngayon ay nakalabas na yung karamihan sa kanila, kaya naman mga jamar po at katatapos lamang at namamahinga na yung ilan sa mga natapos na doon sa kanilang pagdarasal. At ngayon naman, Cheryl, kapag panahon kasi ng Ramadan ay kinakailangan nilang magdasal ng 5 beses kada araw at una dyan ay kaninang 5:15 a.m. yung tinatawag na pahar at 12:30 p.m. naman yung kanina yung katatapos lamang na luhur. At 3:30 p.m. naman mamaya yung kanilang afternoon prayer na tinatawag na azar at 6:15 p.m. naman yung maghrib or yung kanilang evening prayer na hudyat din na maaari na ring tumigil sa fasting dahil sa mga oras na ito ay lumubog na yung araw. At magpapatuloy naman ang pagdarasal bandang 7:30 p.m. para sa tinatawag na Iza at sa kanilang paniniwala, mas maganda raw na sama-sama yung kanilang pagdarasal o yung tinatawag na Jama'a prayer dahil mas malaki daw yung kanilang makukuhang biyaya. Magtatagal ng 29 to 30 days yung Ramadan at posibleng matapos ito sa March 20. Ngunit nakabase pa ito muli sa magiging pagpapakita ng buwan. Sa ngayon, yan ang latest dito, Cheryl, at aabangan natin mamaya yung 3:30 p.m. or yung afternoon na prayer dito sa Golden Mosque. Cheryl. Salamat, Mobile Journal Jazz Paredes. Diyan lamang po kayo mga kapatid, magbabalik pa ang One Balita Pilipinas. Wala mga kapatid, hindi raw inasahan ni comedy queen Ai de las Alas na mag-viral ang paghanap niya ng kadate. Daan-daan na nga ang nagpadala ng entry sa kanya. Narito pong report. Agaw pansin in her green gown. Si My Best Friend Eman star ay Ai de las Alas na full throttle ngayong taon. Matapos ang challenging happening sa kanyang personal life last year. Rumampa sa red carpet si Ai para sa bago niyang pelikulang Batang Pako, co-starring Empoy Marquez, na showing na today in cinemas. Directed ito ni Rechi Del Carmen na dating cinematographer ng yumaong si Direk Wende Ramos. Kumubuo nga ako eh. Nagulat ako, nandito yung assistant director ni Direk Wen, nandito yung cinematographer niya, which is yung director namin, yung director of photography namin is ni Direk Wen yun talaga, cinematographer niya yun. Cinematographer namin yun, sa tanging ina. Matapos ang viral video niya ng paghahanap ng Valentine date, may manliligaw applicant update na si Ai. Halos 2,000 ang nagpadala ng entry. May AFAM, may manging isda, may magkapatid. Meron ding pinamimigay ang asawa. Joke naman ni Ai, ayaw daw niya ng second hand. Di raw inasahan ng comedy queen na magva-viral ang kanyang post. Yung iba kasi parang sobrang bata, iba nasa Camarines Norte, kaya hindi ko naman muna nakita. Anyway, sa lahat na-apply, thank you. Well, kailangan intindihin ng susunod na magiging kadate ni Ai ang kanyang schedule. Dahil sa kanyang on-cam life, madre mode naman si Ai. Bilang si Sister Rebecca sa My Best Friend Eman. Oh, very inspirational, yes. Yes, and siya, about kay Lord, so I think kailangan to ngayon. Mapapanood yan soon sa TV5. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.